Sa Pangasinan problema rin ang mga nagbebenta ng gulay dahil nabubulok ang kanilang mga produkto dahil sa init. Pero ang mga magtutuyo naman, masaya dahil mas masigla ngayon ang kanilang industriya. Makibalita tayo kay CJ Turida ng RTV Balitang Amyanan. Ilang linggo bago ang Semana Santa, nananatiling mababa ang presyuhan ng ilang lowland vegetable sa Urdaneta City. Ang talong na dati ay 30 to 35 pesos kada kilo, nasa 15 to 18 pesos ngayon. Ang ampalaya, mula sa dating 45 pesos, nasa 25 pesos per kilo ngayon. Ang kalabasa, nasa 15 pesos ang kada kilo. Mura rin ngayon ang siling labuyo, na nasa 15 pesos ang kada kilo. Ang okra, tumaas sa 20 pesos mula 15. Tumaas naman ng 20 pesos ang presyo ng sigarilyas at siling pangsigang. Tumal na. Lumataas ang presyo ng mga sigang ngayon. Sa konti, wala nang biyayang dumadating dito sa Urdaneta. Nananatili ring mababang presyo ng kamatis na 7 pesos kada kilo. Wala ring paggalaw sa presyo ng kamote, bawang, sibuyas at luya. Mababa kasi lahat ng bayan ngayon, maraming supply. Wala naman kalamidad na dumarating kaya lahat ng bayan mayroon. Maganda ngayon tamura. Kasi madaling ibenta. Pag mahal, naku, mahirapan naman kami. Wala namang problema sa supply, pero ang pinaproblema namin dito ang buyer. Kasi sa mga lugar na nanggagaling sa south, doon na sila pumupunta, hindi na pumupunta rito iba. bukod sa kakaunti ang namimili, problema rin nila ang init ng panahon. Ang mga siling pangsigang nalulusaw at hindi na maibenta. Ang mga talong naman nabubulok na. Nangingitim na rin ang mga sigarilyas. Ang mga sitaw madaling lumambot at naninilaw na. Madali ring mabulok ang mga kamatis sa ganitong panahon. Bagsak presyo na ang kanilang benta, wag lang mabulukan ng paninda. Kung namumroblema ang mga nagtitinda ng gulay, masigla naman ang kalakalan ng tuyo o dried fish sa San Fabian, Pangasinan. Pinakamaraming nagtutuyo sa bayan sa Sitio Sabangan sa Barangay Nibaliw, Narvarte. Ayon sa Municipal Agriculture Office, umaabot sa 200 individual ang nabibigyan ng kabuhayan sa pagtutuyo. Si Mang Ador, 2 dekada nang nagtutuyo at dito niya nakuha ang pantustos sa pag-aaral ng mga anak. Malakas to, mga pagka, limbawa ganito, summer, tapos parating ng bago mag-umpisa ng tagulan, nako, napakabilis ang bintahan nito. Galing pa raw sa Malabon City ang mga pinatutuyong isda ni Mang Ador. Aabot sa 210 kilos ang napatutuyo nilang isda kada araw. 2 araw lang daw ang kailangan para matuyo ang mga isdang kawilis. Una is hugasan nila yon, bali ililipat nila sa ibang pipar na may tubig para maalis yung asin. Kasi pag masyadong maalat, hindi naman gusto nung mga buyer. Then after nun, pagkatapos nilang hugasan, ilalagay nila sa may ganyan, sa may net na ang tawag namin dyan is kalingan. Tapos after yon ibibilad, iisa-isahin yan tapos after nun, ibibilad nila sa araw hanggang 2 araw. Toneladang isda ang pinatutuyong isda sa bayan kada araw na siyang ipinapadala sa iba't ibang probinsya. Marami tayong mga clients from dito sa Cordillera, basically sa Baguio, and then dito naman sa papuntang Region 2. As far as Nueva Vista, nararating ng tuyo natin Malaki ang naitutulong ng tuyo industry sa ekonomiya ng San Fabian na nakilala na rin sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa pagtutuyo. Kung wala yan na industry na nag-engage ang mga fisherfolk natin, hindi natin may deny talagang may kahirapan. So kung meron silang kita sa pagtutuyo, of course, meron silang tumataas yung kanilang buying capacity. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.